Tumatakbo ang isang babaeng may kaliskis dahil hinahabol ito ng mga tao. At dumating naman si Belle. Ang babae palang ito ay isang halimaw pero nagtataka ang bida kung bakit ito umiiyak na parang tao. Bigla naman dumating ang isang malaking apoy na ibon na nagbuga ng apoy kaya naman sinalag ito ni Belle at saka pinaslang. Dumating naman ang mga tao na naghahanap sa babaeng halimaw at ito ay nagtanong kay Belle pero tinakpan niya ang halimaw ng pulang balabal para hindi nila ito makita. Pagkaalis ng mga tao ay pinagmasdan niya ang kawawang batang halimaw at saka dumating ang mga kakampi. Sila pala ay nasa 19th floor kaya naman delikado daw ang magsolo dito. Nagtanong naman si Haruhime kung tao daw ba ang nakatikip ng balabal, ngunit hindi ito sinagot ni Belle at nag-aya na itong bumalik sa 18th floor. Pagdating nila sa 18th floor ay tinatanong ni Lily kung sino ba ang babaeng niligtas ni Belle. Kaya naman napatras ito at nakita ng mga kakampi ng bida. Pinagtanggol ito ni Belle sa mga kaibigan dahil iba daw ito. Bigla namang nagsalita ang halimaw na ikinagulat ng lahat. Kaya naman sinabi ni Belle na nakita niya daw itong tinutugis ng mga tao at inaatake rin ng mga halimaw kaya naman takot na takot ito kaya naman napapayag niya na rin ang mga kaibigan. Samantala sa malayo ay nalaman ito ni Goodyear Anos gamit ang bowl ang kristal na ang halimaw na biniyayaan ng talino ay tinutulungan ng ating bida. Pag-uwi nila ay nagulat si Goddess Hestia sa nagsasalitang halimaw na pumayag namang patuloyin muna ito panandalian sa kanilang guild house. Wala pang pangalan ang halimaw kaya naman nagkasundo ang lahat na si Belle ang magbibigay ng pangalan sa batang halimaw dahil siya ang nagdala dito. Nagbigay ng pangalan si Belle na hindi naman nagustuhan ng mga kaibigan kaya naman si Hestia na lang ang nagbigay ng pangalan na Win sa halimaw na nagustuhan naman nito. Ipinag-utos ni Hestia na mang-alap sila ng impormasyon tungkol sa nagsasalitang halimaw na ito mula sa iba't ibang mga pamilya. Samantala nakita naman ni Welf ang usap-usapang halimaw na nagnakaw ng mga armor sa quest board. Namangha naman si Win sa mundo ng mga tao at nainitan sa kasuotan kaya naman binalak niya itong tanggalin, samantala si Lily naman na nag-anyong elf ay nagpunta sa isang pamilihan at saka nagtanong ng mga impormasyon tungkol sa nagsasalitang halimaw. Nakausap niya si Mal na may nalalaman daw tungkol sa nagsasalitang halimaw saka nagpabayad kapalit ng impormasyon, sabay inamoy siya nito at siya ay umalis. Sinubukan naman nila Belle na pakainin si Win ng pagkain ng tao, na siya namang nagustuhan nito, kaya naman naubos niya ang laman ng basket, at yumakap ito sa braso ni Belle ngunit dahil sa saya ay hindi nito sinasadyang masugatan si Belle gamit ang matutulis nitong kuko, kaya naman agad itong nagsorry at naiyak. Habang nakayakap si Win sa bida ay may isang kwago naman sa taas ng bahay na nagmamasid saka umalis. Umuwi na ang mga bida sa loob ng guild house para pag-usapan ang mga nakalap na impormasyon, subalit lahat sila ay walang nakuhang malinaw na impormasyon tungkol sa nagsasalitang halimaw na si Win, at saka kumain na sila at nasiyahan ang magkakaibigan sa asal ng bagong kaibigan na si Win maliban kay Lily. Pagkatapos kumain ay naligo na ang mga babae at pinaliguan na rin nila si Win, ngunit nagtataka ito kung bakit hindi daw nila kasamang maligo si Belle. Habang nasa hot tub naman ay lumubog si Lily dahil naiinggit siya sa mga malalaking siopaw ng mga kasama. At bigla namang lumabas ng banyo si Win para magpunta kay Belle dahil gusto niya raw itong kasama. Pagkatapos maligo ay pinutol nila ang mga kuko ni Win. At agad naman itong nagpunta para lapirutin ang mukha ni Belle habang si Lily naman ay naiinis pa rin. Kaya naman tinanong siya ni Win kung galit daw ba siya kay Belle pero hindi ito makasagot. At saka sinabi ng mga kaibigan na mahal daw nila si Belle kaya naman na-pressure si Lily at namula sa kasinabing mahal din daw niya ang bida. Samantala bago matulog ay naiisip ng mga kaibigan ni Belle na gusto na daw nilang ampunin si Win pero si Lily ay nag-iisip pa rin na hindi tamang mag-ampon ng isang halimaw. Samantala sa kwarto naman ni Belle natulog sina Win at Goddess Hestia. Tinanong naman ni Belle kung saan nagmula si Win pero hindi din ito alam kung saan siya galing. Ngunit ikinwento nito ang isang panaginip kung saan siya ay galit na inatake at pinagpapatay ang mga hindi kilalang adventurer. Kinabukasan ay nalaman na ng mga adventurer ang lokasyon ng mga ibinebentang halimaw na nasa isang mansyon daw na pagmamay-ari ng Elurian family ayon kay Lulone. At saka itinanong pa ni God Hermes ang tungkol sa nagsasalitang halimaw at nalaman pala niya ito kay Goodyear Anos. Samantala sa lugar kung nasaan ang mga ibinebentang halimaw, ay nag-uusap ang mga adventurer ng Ikelos pamilya kung paano pa nila padadamihin ang nahuling halimaw dahil ibinibenta pala nila ang mga ito sa mayayamang pamilya kapalit ng malaking halaga. At sinabi pa ni Dix na gagawin nila ang lahat para mahanap ang nakawalang halimaw na si Win. Pagkaalis ng mga kasamahan ay humingi ng tulong si Dix sa kanilang pinuno na si Ikelos para malaman nila kung nasaan ang nasabing nagsasalitang halimaw na pumayag naman na tumulong. Samantala sa loob ng Hestia Familia, ay binabalak bumalik ng magkakaibigan sa underground dungeon para malaman pa ang mga impormasyon tungkol kay Win. Pero kailangan nilang pumunta ng palihim para hindi sila mabisto ng ibang pamilya na tinatago nila ang isang halimaw.
Nagpaiwan ang iba at ang kasama lang ni Belle ay sina Lily at Wealth pero humihingi sila ng tulong kina Rio at Sir pero tumanggi si Rio dahil sa marami pa raw silang gagawin nang biglang dumating ang mga puto bumbong ni Aisha na miyembro ng Hermes Guild. Lumapit siya kay Belle at idinikit ang kanyang mga siopaw at saka tinanong kung ano ang ginagawa nila dito. Pumayag naman si Aisha na sumama sa Libera Dungeon na ikinatuwa naman ng ating bida dahil sa matagal na daw nitong gustong makasama si Belle sa loob ng isang dungeon. Pero nagbanta ito na mahal daw ang kanyang presyo sabay napadila dahil nasasarapan. Ngunit biglang nagbato ng chopstick si Rio dahil sa ang laswa daw ng ginagawa ni Aisha kay Belle na hindi nito mapapahintulutan. Nainis si Aisha kaya naman tinanong nito si Rio kung may gusto siya kay Belle. Pero sinabi ni Rio na may arrangement na raw na maging partner si Belle sabay tingin kay Sir na agad namang kinilig. Sinasabi ni Rio na wag daw nitong babastusin si Belle pero sinabi ni Aisha na titikman niya daw muna ito kahit isang beses lang. Ngunit hindi daw ito mapapayagan ni Rio kaya naman nagkainitan ang dalawa. Kaya naman dahil dito ay naisipan ni Rio na sumama sa Libera Dungeon para bantayan si Aisha sa balak nitong maka-score kay Belle. Bumaba na nga sila sa dungeon at mag-isa lang si Aisha na kumakalaban sa mga lobo dahil sa malakas ito. Bigla namang may lumabas na lobo malapit kay Belle mabuti na lang at nandoon si Rio. Mamaya pa ay isang babaeng ahas ang umatake sa kanila ngunit natalo din yun ni Rio na nagtanong kung bakit parang may mali kay Belle. Pagdating naman nila sa 17th floor, ay humiwalay si Wealth at Belle at nagpaiwan naman si Lily kina Aisha at Rio para hindi nila malaman ang lihim. Pinuntahan nila ang lugar kung saan nakita ni Belle si Win at may nakita silang isang nakatakip ng balabal saka nagtanong ito sa kanila kung nakita daw ba nila si Fels na hindi naman kilala ng dalawa. Nagtanong pa ito kung maaari daw bang magsama ang mga halimaw at mga tao, nais din itong makaalis sa loob ng dungeon at masilayan ang mundo sa labas. Bigla itong tumalon at may naiwang balahibo na kinuha naman ni Belle. Nakasalubong naman nila ang mga taga-Ikelos pamilya at naalala nila si Belle na nakasalubong nila noong hinahabol nila si Win kaya naman sinabi ni Dix na kailangan nilang imbestigahan sila Belle. Pagbalik sa itaas ay nagpaalam na ang dalawang chicks saka nagtanong si Lily kung ano daw ba ang nangyari sa lakad ng dalawang lalaki. Habang pauwing naglalakad si Belle ay tinawag siya ni God Ikelos kaya naman nagtaka siya. At nang lumapit ito ay nagtanong ito tungkol sa nagsasalitang halimaw kaya naman kinabahan siya. Mabuti na lang at dumating si God Hermes na pinapaalis na si Belle dahil pakay nitong kausapin si Ikelos. Pag-alis ni Belle ay kinausap ni Hermes si Ikelos tungkol sa illegal na pagbebenta ng mga halimaw subalit itinatanggi niya ito. Dagdag pa ni Hermes na may mga kakaibang halimaw ang naglalabasan at bigla namang natawa si Ikelos dahil wala daw siyang pakialam sa mga ito saka umalis. Samantala naglalaro naman ng tago-taguan sina Win at Haruhime kaya naman nagtago ito sa loob ng kwarto ni Belle. Saka bigla niyang narinig si Hestia na nagulat sa balita nila Wealth na may iba pang nagsasalitang halimaw maliban kay Win sa parehong lugar kung saan nakita nila ito. Sinabi naman ni Lily na mas mabuti nang paalisin na lang nila si Win para hindi na sila masangkot pa sa malaking gulo at narinig naman ito ni Win na nasa loob lang ng kwarto ni Belle. Bigla naman silang may narinig na kalabog at si Win pala ito na kusang lumayas dahil sa mga narinig. At agad naman nila itong hinanap. Samantala habang naglalakad ay nakita niya ang isang batang mababagsakan sana ng isang malaking box na agad naman itong pinuntahan para iligtas. Pero pagtingin ng bata sa likod ay nakita niya ang nakakatakot na anyo ni Win kaya naman natakot ito at nagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Mamaya pa ay pinaligiran siya ng mga tao at pinagbabato dahil sa isa siyang halimaw. Dumating na sila Belle pero hindi nila ito pwedeng tulungan dahil sa malalaman ng mga tao na sila ang nagdala kay Win sa labas ng dungeon pero gusto pa ring tulungan ito ni Belle. Mabuti na lang ay nandoon din si Lily na nag-anyong elf para hindi siya makilala ng mga tao at sinabi nitong magpunta sila Belle sa secret room na dati nilang guild house saka iniligtas niya si Win. Pagdating nila sa secret room ay umiiyak si Win dahil sa bakit hindi daw niya sila pwedeng makasama. Sa bubong naman ay nagpakita ang may-ari ng kwago, na isang nilalang na nakabalot ang katawan, dahil nag-iimbestiga din ito kay Win. Nang dahil sa halimaw na nakita nila kahapon ay nagpapanik ang mga tao kaya sumugod sila sa guild para magtanong. Dumating naman si Remer para sabihin kay Aina na pinapatawag daw siya. Pumunta siya kaagad sa opisina ni Guildmaster Royman at may inabot itong liham sa kanya na pinapadala nito kay Belle Cranel ng Hestia Familia. Sikreto lang daw ang laman ng liham na ito, dahil bibigyan daw nila ng isang espesyal na misyon ang Hestia Familia. Dinala niya na ito kay Belle at nag-iisip pa sana si Belle pero hindi daw siya maaaring tumanggi dahil ito ay isang misyon at hindi isang quest. Nagulat si Belle sa misyon dahil pinapapunta siya sa 20th floor kasama daw ang dragon na babae. Kaya nagtaka si Belle kung paano nalaman ng guild ang tungkol kay Win. Sinabi ni Aina na wag daw siyang mayang manghingi ng advice sa kanya pero umalis na kaagad si Belle.
Pagkaalis ni Aina ay sinabi kaagad ito ni Belle sa mga miyembro ng Hestia Familia. At nagtataka sila kung bakit ganito ang misyon na pinapagawa sa kanila ng guild dahil masyado daw mapanganib para sa kanila sa 20th floor dahil hanggang 19th floor pa lang ng dungeon ang nararating nila. Balak nilang gamitin ang kapangyarihan ni Haruhime para pansamantalang pataasin ang mga level nila at hindi mahirapan. Mukhang masasangkot sila sa isang malaking gulo kaya humingi ng tawad si Belle sa mga kaibigan. Pero sinabi ni Haruhime na tama lang daw ang desisyon ni Belle na iligtas si Win. Nagselos naman si Lily dahil masyado nang malapit ang mukha ng babaeng fox kay Belle kaya hinatak niya ang buntot nito. Sa huli ay nagkaisa na magtulungan ang buong Hestia Familia. Pagkatapos ay bumalik na si Belle sa kwarto niya at nakita niyang nakahiga sa kama si Win. Kinausap niya ito na kailangan niyang sumama sa 20th floor. Natatakot si Win pero basta kasama niya daw ang buong Hestia Familia ay ayos lang daw sa umakap kay Belle. Samantala si Dix naman ay inutusan ng mga kasama na mag-espiya sa Hestia Familia. Nagpaalam na sila Belle sa kanilang pinuno na si Hestia dahil papasok na sila ng dungeon. At pagkatapos nito ay pumunta naman si Hestia sa isang lugar para kausapin ang nilalang na nakatalukbong. Ang mga bida ay nasa 18th floor na at hinahabol sila ng napakaraming halimaw na lobo pero kayang-kaya nila ang mga ito. Tumigil sila sandali sa entrance ng 20th floor para maghanda dahil sa first time nilang pumasok at lubhang mapanganib talaga sa lugar na iyon. Samantala sila Hestia naman ay nasa isang lihim na lagusan na papunta pala sa kinaroroonan ni Uranos. Na agad namang tinanong ni Hestia ang tungkol sa mga nalalaman nito kay Win. Nalaman ni Hestia kay Uranos na hindi daw nila alam kung kailan at saan nagmula ang mga matatalinong halimaw pero pinuprotektahan daw nila ang mga ito. At nalaman pa ni Hestia na ang misyon pala na binigay sa kanila ng guild ay para ihatid si Win sa mga kauri. Sa loob naman ng dungeon sa 20th floor ay napakaraming malalakas na mga halimaw kaya naman nahihirapan ang ating mga bida. Mamaya pa ay nadagdagan pa ito ng maraming tutubing halimaw kaya napilitan si Lily na gamitin ang malakas na kapangyarihan ng magic sword kaya may dalawa na lang silang natitira. Napansin naman ni Mikoto na si Win lang ang target ng mga halimaw kaya naman balak niya itong bantayan. Nakarating na ang magkakaibigan sa lugar kung saan sila pinapapunta ng guild pero walang tao doon. Naglakad si Win dahil may naririnig daw itong kanta sa katinuro ang isang kristal na biniyak naman ni Welf at tumambad ang isang lagusan. Hinasok nila ang lagusan at natuklasan na wala pa ito sa mapa kaya naman nahihirapan sila. At hindi rin ma-detect ni Mikoto gamit ang kanyang powers kung may mga halimaw ba sa loob. Sa malayo ay nakita nila ang isang halimaw na may mga armor at espada na agad silang sinugod. Hinapakan nito ang flashlight kaya wala nang makita ang magkakaibigan. Mabuti na lang at nagsaboy si Lily ng alikabok na nagliliwanag pero nagulat sila nang makita nila ang napakaraming mga halimaw na may mga armas. Malalakas ang mga halimaw dito kaya naman hirap na hirap sila. Sila Win naman ay pinagbabaril pero sinangga niya ito gamit ang pakpak. Nang makita ng halimaw si Win ay agad itong sumugod sa kanila, mabuti na lang ay nasalag ito nila Makoto at Welf. Mamaya pa ay pinailaw ni Belle ang kanyang kamay sa kasinuntok ang butiki kaya tumalsik ito at bumaon sa pader. Nagulat ang magkakaibigan nang biglang tumawa at nagsalita ang halimaw na butiki. Nagsalita rin ang isang babaeng ibon na nabobosesan nila Welf at Belle na ito ang nagpakita sa kanila sa 19th floor. Nagsorry naman ang butiki dahil isa lang palang pagsubok ang pag-atake nila sa mga bida dahil gusto lang nilang makilala ang mga taong nagligtas kay Win. Sinindihan ng mga halimaw ang ilaw sa kanilang syudad sa loob ng dungeon at nakita nila ang napakaraming mga halimaw. Nagpakilala naman ang lizardman na siya daw si Lyde. Nais makipagkamay ni Lyde kay Belle pero natatakot siya sa mga matutulis na kuko at pangil nito. Kaya naman nanginginig siyang kinamayan ang halimaw, saka nagsaya ang mga kasamang halimaw nito. Bigla namang tumalon sa mukha niya ang isang kuneho dahil gusto daw siya nito. Mamaya pa ay lumapit ang babaeng ibon para makipagkilala kay Win. At tinanong naman ni Belle kung ano ang tawag sa kanila at sumagot naman ang mga matatalinong halimaw na sila daw ay tinatawag na mga Xenos. Sinabi naman ni Uranos na ang Hestia Familia daw ang pag-asa nila para maging magkakampi na ang mga matatalinong halimaw at mga tao. Samantala ang mga Xenos ay nagkaroon ng pagdiriwang dahil sa kauna-unahang mga taong bisita nila pero hindi pa rin makapaniwala ang mga bida sa nangyayari. Nagkakalagayan na sana ng loob ang mga halimaw at ang mga bida pero sinabi ni Gross na hindi pa rin daw sila dapat magtiwala sa mga tao. Pinagtanggol naman ni Lyde ang mga bida. At sinabi rin ni Lyde kay Belle na si God Uranos daw ang nagpoprotekta sa kanila. Nalaman ni Hestia kay Uranos na kagaya ng mga tao ay inaatake din ang mga Xenos ng ibang halimaw kaya naman gusto nilang makipagkaibigan sa mga tao para makalabas ng dungeon. Pero nag-aalala si Hestia dahil baka mapahamak daw sila kapag nalaman ng mga tao na nakikipagkaibigan sila sa mga halimaw. Pero sinabi ni God Uranos na si God Ganesha at God Hermes lang daw ang nakakaalam.
Sa labas naman ng dungeon ay nag-report si Aspie kay God Hermes dahil sa nabigo daw si Aspie na mag-espiya sa Ikelos Familia dahil nalaman daw ito ng malakas na captain ng Ikelos Familia na si Dix. Ang Ikelos Familia ay nag-uusap dahil sa baka matigil ang negosyo nila na illegal na panghuhuli at pagbebenta ng mga halimaw. Pero sinabi ni Dix na hindi pa rin daw sila titigil dahil sa nasisiyahan daw sila sa kanilang ginagawa. Samantala ang nilalang na nakatalukbong na ang pangalan pala ay Fels ay nakabalik na sa kanilang syudad ng mga Xenos. At sinabi nito na pinapanood daw niya sila Belle gamit ang bowl ang kristal kung paano nila alagaan si Win kaya alam nitong mabuti sila Belle. Tinanong naman ni Lily kung tao daw ba si Fels at nagulat naman sila nang magtanggol ng talukbong si Fels na isa palang buto-buto ngunit tao daw siya dati. Ikinwento pa ni Fels na nakita niya daw sila Lyde 15 taon na ang nakakalipas hanggang sa dumami sila ng dumami dahil sa palipat-lipat sila ng tirahan at inaampun nila ang lahat ng makikitang mga matatalinong halimaw. Dagdag pa ni Fels na ang pinakamatatagal na daw sa samahang Xenos ay sina Lyde, Ray at Gross. At ang pinuno ay si Lyde, na siya ring pinakamalakas. Pero sinabi nito na may mas malakas na daw sa kanya na bagong sali sa Xenos clan, na ngayon ay mas nagpapalakas pa daw dahil ito ay nagpupunta sa mas mababa pa na underground dungeon. Sinabi pa ni Lyde at ng mga kasapi ng Xenos clan na ang pangarap daw nilang mga Xenos ay makapunta sa mundo sa labas ng dungeon at ang manirahan dito. Nagpaalam na nga ang ating mga bida sa Xenos clan, sa kapinayuhan sila ni Lyde na huwag magdalawang isip na paslangin ang mga masasamang halimaw. Si Win naman ay gustong sumama kila Belle pauwi pero hindi pwede, kaya wala itong nagawa kundi ang umiyak. Paglabas nila ng dungeon ay hinihintay sila ni Hestia. Kinabukasan ay naglakbay na ang mga halimaw para maghanap ng bagong matitirahan. Namimiss na ni Win sila Belle pero si Ronnie ay wala pa ring tiwala sa mga tao. Mamaya pa ay biglang may narinig si Win na kauri nila na umiiyak habang humihingi ng tulong, at agad naman nila itong hinanap. Pagpunta nila ay nakita nila ang isang babaeng Xenos na duguan habang nakakadena. At saka sinabi nitong tumakbo na daw sila pero agad silang napalibutan ng Ikelos Familia sa pangunguna ni Dix. Ang isang Xenos ay sumugod sa inis pero agad itong napaslang ni Gran. Pero nagalit si Dix dahil ibebenta daw nila ang mga ito kaya kailangan nilang mahuli ng buhay. Nang dahil sa pagkamatay ng Xenos na sumugod ay nagkaroon na nga ng matinding labanan ang mga tao at mga halimaw pero pabor ang labanan sa Ikelos Familia. Natakot naman ang ilang bata ni Dick sa malaking Xenos na si Four pero walang takot na hinarap niya ito mag-isa. Nakailag si Dick sa unang atake ni Four at nang umatake si Dick ay tinusok niya ito sa likod at agad naman nananghine si Four at namatay. Mamaya pa ay sugatan na ang marami sa panig ng mga Xenos kaya naman naiyak si Win at napatakbo kay Four at napatingin sa kanya si Ronnie kaya pinutol ni Gran ang ilan sa mga binti niya. Mamaya pa ay nasa likod na ni Win si Dix, natutusukan na sana si Win pero niligtas siya ni Ronnie. Samantala sa Hestia Familia ay malungkot ang magkakaibigan dahil nakikita nila na malungkot si Belle saka nagpaalam na papasok daw muna ng dungeon mag-isa. Inutos ni Dix na dalhin na sa base nila ang mga Xenos na pwedeng ibenta. At gusto naman ng mga tauhan niya na pahirapan muna bago paslangin ang mga natitirang Xenos doon. Si Ronnie sana ang una nilang puntirya pero binugahan sila ng lason pagkatapos ay nag-suicide na lang ang gagamba. Dumating si Gross pero nakita niyang naubos ang grupo nila Ronnie kaya nagalit siya ng sobra. Nagalit ng gusto si Gross kaya winasak nito ang mga crystal na ginagamit nila para makipag-usap kila Fels at Godieranos dahil galit na siya sa lahat ng mga tao. Sinabi nito na ipaghihiganti niya ang mga namatay na kasapi, at papaslangin lahat ng humadlang sa kanya, at kinampihan naman siya ng halos lahat sa mga kasapi ng Xenos. Binabalak naman na pigilan ni Lyde sila Gross kaya nagplano sila. Sa loob ng dungeon ay nahihirapan si Belle na pumaslang ng mga regular na halimaw kapag naiisip niya ang mga Xenos pero kailangan niya itong malagpasan. Paglabas ng dungeon ay nakasalubong niya ang first love na si Ice Wallenstein. Nag-usap sila Ice at Belle tungkol sa mga matatalinong halimaw pero sinabi ni Ice na kung masama daw ang mga ito ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin sila. Samantala sa entrance ng isang dungeon ay maririnig na galit ang mga halimaw. Mamaya pa ay biglang nagkaroon ng emergency kaya pinapatawag ang lahat ng mga pamilya para bigyan ng isang misyon. Nalaman ng lahat ng pamilya sa announcement na inatake ng mga Xenos ang Libera Dungeon sa 18th floor kaya ang lahat ng mga adventurers ay binigyan ng misyon na paslangin ang lahat ng mga halimaw doon. Mamaya pa ay binawi ng guild ang announcement tungkol sa nasabing misyon at hindi na nila ngayon pinahihintulutan ang sino man na pumasok sa loob ng dungeon. Nagpunta naman si Royman kay Godieranos para itanong kung bakit pinahinto ang misyon na paslangin ang mga halimaw. Sinabi ni Eranos na kung papupuntahin lahat ng mga adventurers sa loob ng dungeon ay baka magkaroon pa ng mas matinding kaguluhan. Kaya ang Genesio Familia lang daw ang aatasan upang kalabanin ang mga Xenos.
Pag-alis ni Royman ay inutos ni Uranus kay Fels na mamili ng mga adventurers na gagawa ng misyon na iyon, at unang-una na napili ang ating si Belle dahil gusto niyang subukan ang ating bida. Sa guild naman ay nagkakagulo at nagtatanong ang mga tao kung lalabas daw ba ng dungeon ang mga halimaw na Xenos. Samantala sa Loki Familia ay nag-iinit na si Vitae dahil gustong-gusto na niyang pumaslang ng mga halimaw, habang si Ikelos naman ay nasisiyahan sa mga nangyayari. Sa Hestia Familia ay nagtataka ang mga kaibigan kung bakit hindi pa rin nakakabalik doon si Belle, at pinadalhan pa sila ng sulat ng guild na maghanda dahil sila ang reserbang puwersa laban sa mga halimaw, at nalaman din nila dito na kasali si Belle sa mga nabigyan ng misyon na magpunta sa loob ng dungeon. Habang naglalakad papunta kay Uranus ay nalaman ni Belle kay Fels na pagkatapos atikihin ang mga Xenos ang Livire Dungeon ay hindi pa sila umaalis sa 18th floor, kaya nais nilang puntahan ito para malaman ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng mga Xenos. Sinabi naman ni God Hermes na isang pagkakamali lang ay maaaring magresulta ng malagim na katapusan, at saka inatasan niya si Aspi na pumasok sa loob ng dungeon at mangalap ng mga impormasyon. Sinabi ni Aisha kay Ryo ang tungkol kay Belle na kasama ito sa nabigyan ng mapanganib na misyon upang kalabanin ang mga Xenos sa loob ng dungeon. Dagdag pa ni Aisha na sangkot daw ang Ikelos Familia dito at maaaring kasapi sila ng mga kalaban na Dark Faction. Dahil sa mga nalaman ay nagpasya na rin si Ryo na samahan si Aisha sa misyon na pumasok sa loob ng dungeon. Samantala si Win ay kinulong ng Ikelos Familia, at nakarating na din sa kanila ang balita tungkol sa pag-aaklas ng mga halimaw sa 18th floor. Ang mga kasali sa misyon ay magkakasama na at sinasabi na sa kanila ang misyon, na dapat ay paamuhin lang nila ang mga halimaw at hindi nila ito kailangan patayin. Sa loob naman ng dungeon sa 18th floor ay pilit na tinatanong ni Gross sa mga miyembro ng Ikelos Familia kung nasaan ang kanilang mga kasamahan na kinuha at kinulong. Sinabi ng lalaki sa kanya ang tamang lokasyon dahil sa isip niya ay hindi naman ito makakapasok sa loob, at agad naman itong pinuntahan ni Gross. Nakita na ng Ganesha Familia ang mga lumilipad na halimaw, kaya agad silang nagplano sa pangunguna ni Shakti. Nakita nila ang grupo nila Lyde at agad na naglaban ang mga halimaw at mga adventurers, habang sila Ryo, Aisha at Aspi ay hindi nakikita na nanonood lang sa gilid, pero tumulong ang dalawa sa labanan at naiwan si Aspi. Sa gitna ng labanan ay nagkita si Lyde at si Belle, at tumakbo sila sa malayo para mag-usap. Dito ay nalaman ni Belle na nakidnap si Win ng mga masasamang adventurers at napaslang ang maraming mga Xenos, kaya naman inatake ng mga ito ang Livire Dungeon. Gustong tumulong ni Belle sa pagliligtas kay Win pero wala nang tiwala si Lyde sa mga tao. Biglang dumating si Ryo at inatake si Lyde pero tumakbo lang ito palayo, at niyaya na nito si Belle na bumalik sa grupo ng mga adventurers dahil mapanganib ang mag-isa, pero gusto ni Belle na sundan si Lyde. Sinabi ni Ryo sa ating bida na sangkot ang Dark Faction kaya naman lubhang mapanganib ang sundan si Lyde, pero ayaw pa rin magpapigil ni Belle kaya binigyan niya na lang ito ng isang bagay na magagamit daw nito sa oras ng panganib, at saka umalis. Hindi pa rin mahanap nila Lyde at Gross ang lagusan papunta sa mga nakidnap na mga Xenos, pero ipinag-utos ni Dix kay Gran na buksan ang pinto at papasukin ang mga halimaw. Habang tumatakbo naman ay tinawag ni Fels ang ating bida, at sinabi nito ang lokasyon nila Lyde at Gross na agad naman nilang pinuntahan. Napansin ni Belle na kumikinang ang bagay na binigay sa kanya ni Ryo kaya pinakita niya ito kay Fels, at nagamit nila ang bagay na iyon para mabuksan ang isang lihim na lagusan. Pumasok ang dalawa pero may nakaharang na malaking pinto na gawa sa pinakamatibay na bato, na kahit ang mahika ay hindi kayang sirain. Pumilo ulit ang bagay na hawak ni Fels kaya nabuksan nila ang malaking pinto at pumasok ang dalawa, at saka nakita nila na si Daedalus ang gumawa ng lagusan na ito. Samantala ang mga kaibigan ni Belle ay nasa labas ng entrance ng dungeon pero ang tanging magagawa lamang nila ay ang maghintay. Sinabi ni Wealth na bakit hindi na lang nila hanapin ang base ng mga nagbebenta ng halimaw dahil sila ang may sanhi ng lahat ng ito. Sa kulungan ay pinuntahan ni Lily si Zanis na miyembro ng Sommer Familia kung saan dating kasali si Lily para itanong kung may nalalaman ito sa pagbebenta ng mga halimaw sa ngayon dahil dati nang ginawa ito ni Zanis. Naglalakad naman ang dalawa sa loob ng dungeon at nalaman nila na malamang ay ito ang ginagamit na daanan ng mga nagbebenta ng halimaw dahil konektado ito sa labas ng dungeon. Ang mga Xenos naman ay nakapasok na rin sa lagusan na binuksan ni Dix patungo sa kanilang hideout. Alam nila Lyde na ito ay isang patibong pero sa kagustuhan na mailigtas ang mga nakuhang Xenos ay pumasok pa rin sila. Pagpasok sa loob ay nakita nila ang mga sugatan at nakakulong na mga Xenos na agad nilang pinakawalan. Mamaya pa ay biglang lumabas si Dix at ang napakaraming mga kasama nito, at saka dumating na rin si Belle na ikinagulat nila Dix. Pinakita ni Dix ang kakaibang mga mata at ito daw ang patunay na galing siya sa angka ni Daedalus na may gawa ng lagusan na ito pero hindi pa ito tapos kaya ipinagpapatuloy niya ang pagpapagawa dito. Samantala pinuntahan naman ni God Hermes si God Ikelos para tanungin sa mga nalalaman nito. Nalaman ni Hermes kay Ikelos na ang mga mata daw ng lahi ni Daedalus ay ang tanging susi sa mga malalaking pintuan ng lagusan na ito, at may ganitong mata si Dix dahil sa nagmula ito sa lahi ni Daedalus.
At dagdag pa ni Ikelos na ginawa ito ni Daedalus para ang angkan lang nila ang makapasok dito. Kinukuha din daw nila Dix ang mga mata ng mga namayapang mga kamag-anak para gamiting susi ng mga kasama sa Ikelos pamilya, na siyang ginamit din nila Bell at Fels para makapasok sa loob. Nalaman pa nila na ang mga pera na kinikita nila Dix sa pagbebenta ng mga halimaw ay ginagamit nila para matapos ang lagusan na ito na tinawag nilang Knossos. Nainis na si Gross sa kadaldalan ni Dix kaya naman gusto na niyang banatan ang mga adventurers at nagsimula na nga ang madugong labanan at kumampi si Bell sa mga Xenos. Gumamit si Dix ng kakaibang kapangyarihan na nagmula pa sa kanilang angkan kaya nabaliw ang mga halimaw at inatake ang isa't isa. Hindi naman naapektuhan ang mga halimaw na malapit kay Fels dahil may pangontra ang suot niyang damit. Inatake ng malaking Xenos si Bell at saka inatake din siya ni Light dahil nasa ilalim ito ng kapangyarihan ni Dix kaya pinatalsik ito gamit ang mahika ni Fels. Sinabi naman ni Fels na atakihin ni Bell si Dix para bumalik sa normal ang mga Xenos. Pero kinakabahan ang ating bida kay Dix dahil sa level 5 na ito at hamak na mas malakas kesa sa kanya. Tinignan muna ni Bell si Win na nakakadena bago siya sumugod upang labanan si Dix. Halatado na pinapaglaruan lang ni Dix si Bell dahil sa nakangiti pa rin ito sa gitna ng kanilang labanan. Sinabi ni Dix na sa ngayon daw ay napakabigat ng kanyang katawan dahil sa kapangyarihan na ginamit niya para maabaliw ang mga halimaw pero sa kabila nito ay kayang-kaya niya pa rin labanan si Bell, ganun kalaki ang agwat niya sa ating bida. Umatake na nga si Dix at halatado na hindi talaga siya kaya ni Bell saka napatumba pero tumatayo pa rin ang ating bida alang-alang sa mga kaibigan. Nasugatan si Bell at ayon kay Dix ay may sumpa ang kanyang sandata dahil kahit gumamit ng potion si Bell ay hindi magsasara ang mga sugat ng gawa ng sandata ni Dix. Binubugbog na nito si Bell saka sinabing ang dugo daw ng lahi nila ay may sumpa na nagnanais na matapos ang lihim na lagusan na ginawa ng kanilang ninuno na si Daedalus. Sinabihan siya ni Bell na isang hunghang kaya nagalit si Dix at agad na sinugod si Bell. Samantala nahuli na ng Ganesio pamilya ang ibang mga Xenos maliban kay Rey na nanghihina na rin at nagpaplano rin sila na sundan pa ang mga Xenos na nagpunta ngayon sa kinaroroonan nila Bell. Biglang dumaan ang dalawang Xenos sa harap nila at bigla ring tumalsik si Shakti na sinuntok pala ng isang malaking halimaw. Ang malaking halimaw na Xenos na ito ay tinalo ang lahat ng mga adventurer na nandoon maging sila Aisha at Aspi habang si Rio na lang ang natitirang nakatayo. Matindi ang labanan ng dalawa pero natatalo si Rio at tatapusin na sana siya ng halimaw nang biglang tawagin ito ng lobo na Xenos kaya hindi natuloy ang pagpaslang kay Rio. Samantala patuloy na kinakawawa ni Dix si Bell dahil sa laki ng kanilang agwat sa kapangyarihan. Pagkatapos ay naglakad si Dix palayo at sinabing sumunod daw si Bell dahil may ipapakita siya. Sa loob ay nakita niya na nandoon pala si Win, tinanggal ni Dix ang bato nito sa ulo kaya naging isang nakakatakot na halimaw ang Xenos at saka inatake nito si Bell. Gusto ni Dix na kampihan siya ni Bell pero ayaw labanan ng ating bida si Win kaya paulit-ulit na hinahampas siya ng buntot nito. Wawasaki na sana ni Win ang mukha ng ating bida pero naalala siya nito kaya naluha ang halimaw at itinapon na lang siya sa malayo. Nainis si Dix sa ginagawa ni Bell na pagkampi sa mga halimaw kaya inatake siya nito muli at saka naputol ng ating bida ang sandata ni Dix na ikinagulat nito. Bumunot ng patalim si Dix na galit at saka nakawawa na naman si Bell na papatayin niya na sana nang biglang dumating si Light para iligtas siya. Nagulat si Dix dahil nagawa ni Light na makontrol ang sarili kahit na ginamitan niya ito ng sumpa at saka pinagtulungan siya ni Bell at Light. Maging si Gross at ang iba pang mga Xenos ay nagawa na ring makontrol ang sarili kaya napigilan nila si Gran na makialam sa laban nila Dix, habang si Dix naman ay pinagtutulungan pa rin ng dalawa, sabay natamaan ng malakas na suntok ni Bell si Dix at bumaon ito sa pader. Nakasurvive pa rin si Dix sa kabila ng malakas na suntok ni Bell at susugurin na sana siya ni Light pero nagbanta ito na sisirain ang bato mula sa noo ni Win, saka inihagis sa bangin pero nasalo ito ni Bell at saka hinatak siya pataas ni Light. Si Win naman ay kinontrol ni Dix saka pinatakbo palayo kaya naman nagkaroon ito ng pagkakataon para tumakbo sa kabilang direksyon patungo sa mundo ng mga tao, habang sinundan naman nila Bell at Fell si Win. Mamaya ay dumating na ang iba pang mga Xenos sa pangunguna ni Rey, gusto sanang sundan nila Gross si Dix pero sugatan ang mga kasamahan nila, at mapanganib kung pupunta sila sa mundo ng mga tao na puno ng mga adventurers. Nagpasya na lang sila Light at Gross na sundan sila Win habang si Bell naman ay pinagaling ni Fels gamit ang mahika. Si Gran naman ay nakatakas din pero nanghihina na siya dahil sa kanyang sugat. Samantala si Dix ay duguan na rin at nanghihina mula sa labanan pero nasundan siya ng malaking Xenos kaya naman tinapos na siya nito. Sa labas ng dungeon ay naglalakad ang Hestia pamilya nang biglang nagtakbuhan ang mga tao dahil sa isang halimaw. Nakilala ng Hestia pamilya na ang halimaw na ito ay walang iba kundi si Win pero inatake sila nito dahil wala itong kontrol sa sarili, saka dumating si Bell para pigilan ito.
Mamaya pa ay may naghagis ng sibat kay Wind na galing pala sa Loki pamilya. Natakot si Belle dahil alam niya na tatapusin ng Loki pamilya si Wind kaya humarang siya para hindi nila atakihin ang halimaw na ipinagtaka ng mga adventurers. Sinabi ni Belle sa mga tao na ang halimaw daw sa likod niya ay pagmamay-ari niya kaya bawal galawin ito ng ibang adventurers. Pinaliwanag ni Ice na may batas daw ang mga adventurer na bawal mang-agaw ng huli ng ibang adventurer pero sinabi ng mga kasamahan niya na wala daw sila sa loob ng dungeon kaya naman susundan nila ito para paslangin nang biglang lumabas si Gross at ang mga kasamahang Xenos. Naglaban-laban na ang mga Xenos at Loki pamilya pero masyadong malalakas ang mga adventurer na ito ng Loki pamilya kaya naman isa-isa nilang natalo sa labanan ang mga nakalabang mga Xenos. Dahil dito ay ginamit ni Fels ang kapangyarihan para mag-summon ng isang golem na gawa sa adamantite pero hiniwa ito agad ni Chona. Nakita ni Garrett si Fels pero niligtas si Fels ni God Hermes dahil kailangan daw niya ang tulong nito kaya si Ikelos ang nahuli ni Garrett. Mamaya pa ay lumabas ang napakalaking Xenos mula sa dungeon saka umalulong ng malakas kaya nawala ng malay ang ilan sa mga adventurers. Napakalakas ng halimaw na ito na may pangalan palang Asterios dahil hirap na hirap dito ang mga malalakas na miyembro ng Loki pamilya. Gumamit ng malakas na kapangyarihan ng magic sword si Asterios at gumamit naman ng magic barrier si Alf para maiwasan ang malaking pinsala sa loob ng syudad pero wasak-wasak pa rin ang paligid. Dahil dito ay naparalise ang katawan ng tatlong miyembro ng Loki pamilya kaya lagot sila kay Asterios pero hindi ito mapapayagan ni Feint na kanilang captain kaya ipinag-utos nito kay Ice na paslangin ang malaking baka na ito. Agad na bumaba si Ice at pinutol ang kamay ng halimaw at saka nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa. Hinapaulanan ni Ice ng atake ang malaking Minotaur kaya wala itong magawa kundi ang magdepensa. Sumugod ito at nakatama din kay Ice, at saka nagbakbakan pa ang dalawa at nakailag ito sa tusok ni Ice at naparalisa nito ang kanyang kamay. Napansin ito ni Garrett at ni Finn kaya tumulong ito kay Ice nang biglang may nagpausok sa paligid na galing pala kay Lulone ng Hermes pamilya at pagkawala ng usok ay nawala na rin doon ang Minotaur. Samantala si Win ay patuloy sa pagtakbo habang hinahabol siya ni Belle at inaatake si Win ng ibang mga adventurers kaya inatake sila ni Belle para protektahan si Win. Nakarating sila sa isang stadium, saka kinuryente ng maraming mga mage si Win, saka binato ito ni Gran gamit ang sandata ni Dix at saka natuwa dahil sa kanyang ginawa. Nagkolaps ang lupa kaya nahulog ang ating bida kasama si Win. Sa itaas naman ay tumatawa pa si Gran pero biglang dumating si Gross para paslangin siya. Sa ilalim ay ibinalik niya ang bato sa noo ni Win pero huli na ang lahat hanggang sa maglaho na ito at naging alikabok. Dumating si Fels at ginamitan nito ng mahika ang bato na nanggaling sa noo ni Win kaya nabuhay muli ang batang halimaw. Sinabi ni Fels na ito raw ang unang pagkakataon niya na magtagumpay sa paggamit ng mahika na iyon. Mamaya pa ay nagpasalamat ang mga Xenos at si Fels dahil naligtas ang kanilang angkan dahil kay Belle. Nalaman ni Aina ang mga ginawa niya kaya sinampal siya nito. Samantala si Ikelos ay napalayas sa bayan ng Oraryo at ang mga Xenos naman ay nasa malaking panganib pa rin dahil hindi pa rin sila nakakabalik sa loob ng dungeon at nagalit rin ang maraming mga tao kay Belle dahil sa ginawa nito. Nasa loob na ng silid si Belle nang bisitahin siya ni God Hermes. Nalaman nila na nangangailangan ulit ng tulong ang mga Xenos dahil hindi sila makabalik sa dungeon gawa ng mga taga-Loki at Ganesha pamilya na nagbabantay sa daanan papasok sa loob. Habang naglalakad ang dalawa ay nakatingin ang mga tao dahil galit sila kay Belle at nakasalubong nila si Ice at si Goddess Loki. Nakasalubong din niya si Sir kaya nag-date muna ang dalawa at saka kinumflirt din siya nito. Ipinakita naman ni Hermes kay Uranus ang blueprint ng Knossos Labyrinth na maaari nilang magamit para makahanap ng ibang daanan papasok sa dungeon pero nanghihingi ng kabayaran si Hermes. Habang naglalakad si Lily ay dumating ang kwago ni Fels na may dalang sulat at pagdating niya sa bahay nila ay agad naman niyang pinakita ito sa mga kaibigan. Sinasabi sa sulat na pinapapunta sila ni Fels sa lihim na pinto papuntang dungeon at hindi naman nagdalawang isip ang Hestia pamilya na tulungan ng palihim ang mga Xenos kahit na maaari silang mapalayas sa oraryo kapag nalaman ng mga tao ang kanilang gagawin. Nagpaplano na ang mga Xenos sa pangunguna ni Fels ng gagawin na pagtakas ngayong gabi at ang plano ay lilituhin nila ang mga taga-Loki pamilya kung saan sila dadaan sa tulong nila Belle. Samantala ang Loki pamilya ay nagpaplano na rin ng kanilang mga hakbang na gagawin para hindi makabalik ng dungeon ang mga Xenos at saka nagsimula ng kumilos ang ating mga bida sa Hestia pamilya. Naiinis pa rin si Aina kay Belle dahil sa mga ginawa nito na pagpapahamak sa sarili. Sa last part ay makikita na sinampal nito si Belle. Nang dahil sa inis ay umalis si Aina at iniwan ang mga trabaho para hanapin si Belle. Paglabas ay nakita siya ni God Hermes kaya nag-usap ang dalawa at sinabi ni God Hermes ang kinaroroonan ni Belle pero sa isang kondisyon. Samantala naglalakad si Belle sa isang eskinita para gawin ang kanilang misyon na pagtulong sa mga Xenos na makabalik sa loob ng dungeon. Nalaman ng Loki pamilya ang lokasyon ni Belle pero alam din nila na ang role ni Belle sa pagtakas ay ang lituhin sila. Nagpresente si Ice na siya na daw ang bahala kay Belle na pinayagan naman ni Finn.
Habang naglalakad si Belle ay kinausap siya ni Hestia gamit ang bola na kristal na nagmula kay Fels upang sabihin kung saan sila dapat magpunta. Sila Hestia at Haruhime ay may gamit din na isang malaking mapa na nagmula din kay Fels kaya nalalaman nila ang lokasyon ng mga kaibigan. Mamaya pa ay dumating na nga si Ice kay Belle pero isa itong problema dahil inaasahan ni Belle na marami sanang miyembro ng Loki Pamilya ang sumunod sa kanya para hindi nila mabantayan ang mga gate at makadaan ang mga Xenos ng ligtas. Bigla namang dumating si Naza, na gusto daw tulungan si Belle. Mamaya pa ay dumating din sila Aisha at Rio na gusto rin daw siyang tulungan kaya sinabi ni Belle ang nais niyang ipagawa sa dalawang chicks. Sinabi naman ni Aisha na kailangan niya daw magbayad sa hinaharap sabay sob-sob kay Belle sa mga siopaw kaya sinaway siya ni Rio pero mas lalo nitong sinubsob sa siopaw niya. Naglaban ang dalawa at tumakbo si Aisha kaya hinabol ito ni Rio at mamaya pa ay dumating na rin si Aina na galit sa kanya. Samantala nagpunta na sila Makoto at Wealth sa mga Xenos at saka lumabas si Light mula sa balon para umalulong, at umalulong na rin ang iba pang mga Xenos na narinig ng mga tao kaya pinaghahanap sila ng mga ito. Ipinakita na rin ang pinagtataguan ng malaking Black Bull Xenos na si Asterios. Si Lily naman ay ginamit ang kanyang mahika at kinopya ang anyo ng isang rabbit na Xenos saka nagpahabol sa mga tao, saka nag-anyong tao ulit para iliga ang mga humahabol. Si Belle naman ay nagpahabol na rin sa mga tao saka dinala sila sa isang lugar kung saan nag-aabang doon si Naza, saka ginamit ang isang mahika mula kay Fels kaya nakakita ng mga ilusyon ang mga humahabol kay Belle. Sinusundan pa rin ni Ice si Belle at bigla namang dumating si Rio para makipaglaban dito kaya nakatakas na sa kanya si Belle. Nakarating ang balita kay Finn pero alam na alam nito ang gagawin. Samantala si Lily naman ay nagpanggap na si Finn kaya nalaman niya ang mga posisyon ng Loki Pamilya at nagawa pa niyang sirain ang ilan sa mga formation nila. Paglabas ay nag-report na si Lily ng mga posisyon ng Loki Pamilya, at sinabi nitong wala daw bantay sa West Gate kaya naman agad na sinabi ito ni Hestia kay Fels. Nagsimula na nga ang pagtakas ng mga Xenos, at salamat sa Hestia Pamilya dahil walang miyembro ng Loki Pamilya doon kaya naman madali lang nilang natatakasan ang mga mahihinang adventurer doon. Mamaya ay biglang dumating si Gareth galing sa itaas at nawasak nito ang lupa sa lakas kaya tumalsik ang mga Xenos at napahiwalay si Win. Sinusubukan siyang pigilan nila Wealth at Makoto sa pamamagitan ng Magic Sword para hindi niya masundan ang mga Xenos pero nakawala ito ng walang kahirap-hirap sa mga yelo. Napansin naman nila Hestia na napahiwalay si Win kaya napilitan si Haruhime na puntahan siya pero nakita na ito ni Chona na isa sa Loki Pamilya, at sa takot ay nagtago uli sa loob ng lagusan si Win pero nasundan pa rin siya ni Chona at may nakita silang isang bata na niligtas ni Win sa mga nahuhulog na bato. Naabutan si Win ni Chona pero hindi siya nito pinaslang dahil sa nakita nito na niligtas ni Win ang batang nakasalubong nila kaya pinatakas niya si Win. Nagkita sila Belle at Haruhime kaya binuhat ng ating gentleman na bida ang babaeng Fox para maging invisible silang dalawa pero nakita na sila ni Bitay. Samantala sinusubukan pa ring pigilan nila Wealth at Makoto si Gareth pero nasira nito ang mga magic sword nila kaya nawala ang pagka-invisible nila. Gagamitin na sana ni Wealth ang natitirang magic sword nang biglang dumating si Tsubaki para tumulong. Nakita na nila Belle si Win pero nasundan sila kaya lumabas mag-isa si Haruhime para pigilan si Bitay at makatakas ang dalawa pero mas malakas sa kanya ang hot-headed na adventurer, mabuti na lang ay dumating si Aisha para tulungan siya. Malapit na sana sila Belle sa destinasyon pero naabutan sila ni Ice dahil natalo na nito si Rio, saka nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa pero natatalo si Belle, mabuti na lang at natakasin nila ang Sword Princess na si Ice. Pinatakas ni Belle si Win gamit ang isang lagusan at nagpaiwan ang ating bida para harapin mag-isa ang Sword Princess pero hindi niya talaga ito kayang talunin. Malapit na sanang makatakas si Win pero mas pinili niyang balikan si Belle, at saka nagharap sila ni Ice. Nagulat si Ice sa ginawa ng Xenos na si Win dahil tinanggal nito ang matutulis niyang kuko, at tinanggal din ang sariling pakpak at saka sinabi kay Ice na si Belle lang ang nagligtas sa kanya kahit na isa siyang halimaw at saka naiyak. Naawa si Ice kay Win kaya hindi na niya gustong paslangin ang batang Xenos. Samantala umaayon na sa mga Xenos ang sitwasyon dahil malapit na silang makarating sa West Gate patungong dungeon, saka nagpaalam na sa isa't isa sila Belle at ang mga Xenos. Pagdating nila Fels sa destinasyon ay isa pala itong dead end, biglang dumating si Hermes na nagbigay ng peking impormasyon dahil wala palang gate doon. Sinabi ni Hermes na nais niyang humingi ng pabor kapalit ng kaligtasan ng mga Xenos. At ang hiniling nito ay kailangan lumabas at magwala ang apat sa mga Xenos at magpatalo kay Belle para mabawi ni Belle ang kanyang dangal. Sumugod na nga ang mga Xenos at nagwala, saka inatake ni Gross si Aine na kaibigan ni Belle at dumating naman ang ating bida. Mamaya pa ay dumating na rin dito lahat ng miyembro ng Loki Pamilya pero nais ni Gross na si Belle ang makakapaslang sa kanya kaya naman nagwala na ito ng sobra pero hindi siya kayang paslangin ni Belle kaya napatigil siya.
Bigla namang dumating mula sa langit ang malakas at galit na si Asterios at pinuntiryan nito si Belle. Sinabi ni Asterios na nananaginip siya tungkol sa paglalaban nilang dalawa ni Belle at saka nagyaya ito ng isang rematch. Ito nga pala yung Minotaur na nag-reincarnate na tinalo dati ni Belle sa Season 1. Sinamantala naman ang pagkakataon ng mga Xenos na tumakas sa pangunguna ni Hestia habang ang Loki Pamilya ay wala sa kani-kanilang mga lokasyon. Sinusubukang puntahan ng Loki Pamilya si Belle at Asterios pero dumating ang mga taga Freya Pamilya para pigilan sila dahil si Belle dapat ang makapaslang dito para mabawi ang kanyang dangal. Nalaman ni Finn na kaya pala hindi nila matalo sila Belle ay dahil palihim silang tinutulungan ng Freya Pamilya, sabay hinagis ni Etoril ang malaking espada patungo sa lokasyon ni Belle. Nagsimula na nga ang matinding labanan nila Belle at Asterios na nakikita ng mga tao. Dumating na din doon ang espada na hinagis ni Etoril na agad naman na kinuha ni Belle. Napakatindi ng labanan kaya nayayanig ang lupa. Ito nga pala ang mga highlight sa laban ng dalawa para ma-enjoy nyo mga lodi. Push onward, so saith Ganesha! Inabot ng umaga ang dalawa sa paglalaban, nag-head-to-head sila pero natalo si Belle at napatalsik sa ere. Saka nagalit ng sobra si Asterios at kinombo ang ating bida habang nasa ere hanggang sa makapasok sila sa loob ng entrance ng dungeon at saka binalibag si Belle pababa sa loob ng dungeon. Sa baba ay pinabayaan siyang mabuhay nito dahil sa tinulungan ni Belle ang mga kasamahan niyang Xenos at dahil sa quits na raw ang kanilang score at nais pa siya nitong makaduelo sa hinaharap at saka tumakas na rin ang malaking Minotaur. Nakarating na nga ng ligtas sa loob ng dungeon ang mga Xenos at sa tulong ni Pels ay pinagaling nito gamit ng mahika ang lahat ng mga sugat nila. Sa bayan din ng oraryo ay nagbalik na rin sa normal ang lahat. Kumatok si Hermes sa Hestia Pamilya pero naiinis pa rin si Hestia sa ginawa nito kaya sinipa niya si Hermes sa mukha. Sa Durungawan naman ay nagkita sila Belle at Ice at saka nagpapatulong ulit ang ating bida sa Sword Princess upang maging mas malakas pa. At dito na nga nagtatapos ang series na ito mga lodi. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist sa ating channel. Yun lang po, muamwa chup chup aha.